Magandang gabi sa inyong aking mga tagapakinig. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at ito ay pinamagatang Ang Multo sa Kabinet. Noong dekada 50 sa isang malayong baryo sa probinsya ng Laguna, may isang malaking bahay na batot kahoy. Sa bahay na iyon, nakatira ang pamilya De La Cruz, isang pamilyang kilala sa yaman at lupain, ngunit usap-usapan ang kadiliman ng kanilang kasaysayan. Pinakabata sa pamilya si Rosalinda, isang batang 8 taong gulang na lagi umanong may kausap na hindi nakikita. Ayon sa tsismis, isinumpa raw ang bata, lumalabas sa gabi, naglalaro mag-isa sa ilalim ng buwan at kung minsan ay biglang nawawala. Isang gabi, bigla na lang siyang nawala at hindi na lumabas ng silid. Ilang araw ang lumipas, natagpuan siyang buhay, pero nakakulong sa loob ng malaking lumang cabinet sa tabi ng hagdanan. Ayon sa diary ng kanyang lola, isinara ang cabinet para ikulong ang sumpa sa bata. Hindi na muling nakita si Rosalinda na buhay. Simula noon, sarado ang cabinet. Walang naglalakas loob na buksan ito. Ang pagbabalik lumipas ang ilang dekada. Ang lumang bahay ay naiwan kay Mara De La Cruz, 28 anyos, isang freelance writer na lumaki sa Maynila. Walang malapit na pamilya, kaya nang mamatay ang Tita Luz, naiwan sa kanya ang bahay bilang mana. Bitbit ang kaibigang si Andrew, bumalik si Mara para linisin ang bahay. Plano niyang ibenta ito para sa pambili ng sariling kondo. Pero pagdating pa lang nila, ramdam na ni Mara ang bigat ng hangin. Hindi pa man nakakapasok, tila ba may mga matang nakatingin mula sa bintana. Ang mga kurtina ay dahan-dahang gumagalaw kahit walang hangin. At sa gitna ng lumang salas, naroon ang cabinet. Maitim, makintab, at parang mas malaki kaysa dati. Unang gabi, habang inaayos ni Mara ang kwarto, narinig niya si Andrew na tinatawanan ang cabinet. Andrew, seryoso Mara? Ito lang pala ang kinatatakutan ng buong pamilya niyo? Cabinet lang? Hindi sumagot si Mara. Pinagmasdan lang ang cabinet. May pakiramdam siyang parang may nakatitig mula sa loob. Kinagabihan, habang natutulog, nalimpungatan si Mara. May narinig siyang mahinang pagkatok. Tok, tok, tok. Mula sa sala, sa una inisip niyang hangin lang iyon, ngunit lumalakas ito. Parang may bata na mahina ang iyak, humahalo sa tunog. Bumangon siya, binuksan ang pinto. Diretso ang tingin niya sa cabinet. Sarado ito, pero kumikilos ang anino sa ilalim. Parang may maliliit na paa na naglalakad-lakad sa loob. Kinabukasan, habang naglilinis, natagpuan ni Mara ang lumang baul sa kwarto ni Tita Luz. Nandoon ang diary ng Lola Felisa. Binasa niya ito habang tahimik si Andrew na nag-aayos sa kusina. Diary entry, 1954. Rosalinda ay dapat ikulong. Siya ang magpapahamak sa ating lahat. Hindi siya bata, siya ang sumpa. Ang cabinet ang kanyang kulungan. Bawal siyang palayain. Napahinto si Mara. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Pinasa niya pa ang mga pahina. Ikinulong si Rosalinda ng sariling pamilya. Walang paglilibing, walang dasal. Isinarado ang cabinet at tinakpan ng tela noon, pero tinanggal ni Tita Luz bago siya mamatay. Lumalim ang gabi. Si Andrew naiinip, umiinom ng alak. Pinagtripan niya ang cabinet. Kinatok ito, binuksan ng kaunti, sinilip ang loob. Andrew, "Oh, sino nandyan? Bu!" Walang tao, madilim lang. Ngunit biglang may amoy na bulok na lumabas. Amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy. Napaatras siya. Pinilit niyang isara ulit pero parang mabigat ang pinto. Kinabukasan, nagising si Mara. Wala si Andrew sa tabi niya. Bumaba siya. Nakita niya ang cabinet, bahagyang bukas. Dahan-dahan niya itong sinara. Tumunog ang bisagra na parang may humihinga. Gabi-gabi na siyang binabangungot. Nakakulong siya sa dilim. Hindi siya makahinga. Naririnig niya ang boses ng batang umiiyak. "Ate Mara, palitan mo ako." Sa tuwing magigising siya, may bakas ng itim na kamay sa leeg o braso niya. Si Andrew naman, tila ba nagiba ang ugali? Tahimik, laging nakatitig sa cabinet. Kapag kinausap, hindi sumasagot.
Isang gabi, nakita niya si Andrew na nakatayo sa harap ng cabinet, nakaawang ang pinto, pabulong na kumakanta. Leron, Leron Sinta, buko ng papaya. Isang gabi nagising si Mara na wala si Andrew sa tabi. Bumaba siya, kabado. Bumungad ang cabinet na bukas na bukas. Sa loob may aninong gumagapang. Sa ilalim ng cabinet may tumutulong itim na likido. Parang dugo na madikit. Lumapit si Mara. Mula sa dilim, lumabas ang kamay ng bata. Maputla, marumi. Parang nabubulok. Hinawakan ang kamay niya. Ate Mara, palitan mo ako. Napaatras si Mara. Tumakbo siya palabas ng bahay ngunit biglang bumagsak ang pintuan. Sarado lahat ng bintana. Ang cabinet, naroon pa rin, bukas na parang bunganga ng impyerno. Sa loob ng cabinet, narinig ni Mara ang boses ni Andrew. Humihingi ng tulong. Nilapitan niya ang pinto. Sumilip. Sa loob, parang walang hanggan ang dilim. Parang pinto sa ibang mundo. Puno ng ugat. Halimuyak ng nabubulok na lupa, mga bulong ng bata. Biglang nahatak ang kamay niya papasok. Nalaglag siya, diretso sa loob ng cabinet, ngunit hindi na ito cabinet. Para siyang nasa ilalim ng lupa, malamig, puno ng boses ng mga batang umiiyak. Nakita niya si Rosalinda, nakaupo, duguan ang mata. Katabi nito si Andrew, nakaupo ring walang malay, pero parang kalansay na buhay. Rosalinda, hindi ako makalabas. Kailangan ko ng kapalit. Ikaw na ang magbabantay dito. Sinubukang tumakbo ni Mara. Ngunit saan man siya tumakbo, bumabalik siya sa parehong madilim na sulok. Palaging bumabalik ang cabinet. Para siyang ipis sa loob ng garapon. Paulit-ulit, wala siyang kawala. Sa huling pagbalik niya sa loob, yumakap si Rosalinda sa kanya. Rosalinda, salamat, Ate Mara. Makakalabas na ako. Pumuti ang paligid. Nagdilim ang paningin ni Mara. Sa labas ng cabinet, bumukas ang pinto. Lumabas ang anino ng bata. Iniwan si Mara na nakakulong, mag-isa, umiiyak sa dilim. Ilang buwan nang lumipas, ibinenta ang lumang bahay sa murang halaga. May bagong pamilya, mag-asawa at batang anak. Sa unang araw nila, nakita ng batang anak ang cabinet. Nilapitan niya ito, binuksan. Sa loob, may babaeng umiiyak. Si Mara, maputla, sunog ang mata. Binulong niya sa bata, halika, laro tayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung nagustuhan mo ang video natin, please like, comment, and subscribe. Also, click the notification bell para lagi kang updated sa video natin hanggang sa muli.